Programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Lola, hindi pa nga namin pwedeng marilis kasi may naiwan pang utang yung asawa nyo. Boss cutting ang kumpanya ngayon na hindi sasang-ayon, pwede na maghanap ng ibang trabaho. Hindi ka makapaghintay! Ano na? Ano, impound kita o aregluhin na lang natin to? Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago, walang kawala rito. Dahil ang abusado, mapangapi, wanted. Ang mga wanted ngayong gabi. Tanod na inireklamo noon ng pamamaril, muling umatake ang paghari-harian. Baril na tangan-tangan, muli na namang may tinamaan. Mga tauhan ng barangay na ang gulpe ng mga kabataang sangkot umano sa rambol. Pero mga binatilyong nabogbog, napagbintangan lang daw. Isang iho di na tanod na dati nang reklamo rito dahil namaril. Kaya ngayon, namaril na naman for the second time. Hindi ko mapigilan manggaliti. Paano ba naman kasi? Ang tanod na ito inireklamo na dati. At mas malala pa ngayon ang nangyari. Noong 6 ng Enero, lumapit sa akin ng isang ina na nanlulumo. Kailan po nabaril ang anak nyo? January to po, nitong 2012. Paano ba nangyari, ma'am? Nasa Caracruzan lang po siya, nanonood. Basta bigla lang daw pong sumulpot yung tanod. Okay. Agad-agad siyang binaril sa ulo. Sa ulo? Dito po. Ang tama ng bala sa ulo, ang kumitil sa buhay ng anak ni Aling Loreta. Dead on the spot ang 29 anyos na si Dennis. Kaya, imbis na saya at tuwa, luhat pagluluksa ang isnalubong ni Aling Loreta sa bagong taon. Sa halip na kasiyahan, burol ng pangalan niyang anak ang kanilang pinagkaabalahan. Usap-usapan na rin nilang maghahanap kung sino may kagagawa nito kay Dennis. Basta ganun lang po ang ano nila. Yun lang kung anong andon yung sa Caracruzan. Basta bigla lang siyang dumating. Sabay tutok ng baril. Yun na. Binalaga dito. Okay. Kailan? Anong sabi ng mga testigo nandun? Bakit? Wala naman po silang alam kung anong dahilan. Basta nakita na lang po kasi nila na binaril. Nang mangyari ang pamamaril, may mga nakasaksi naman daw sa lugar ng pinangyarihan. Wala ho bang testigo na lumantad para makapagsampa ng tayong Ayaw kaso? po nila. Wala pong makipag-cooperate para ma-actionan itong kaso nito. Pero may marami nagsasabi na siya na talaga yung bumaril. Siya po. Takot lang lumantad. Takot lang po silang magsalita. At eto na nga mga kapatid, ang pangalang kinakatakutan ng mga testigo. Paano naman kasi, trigger happy at nawiwiling kumalabit ng katilyo itong si Edgardo Leyte alias Toto. Nauna nang inireklamo noong Setyembre itong tanod ng Barangay 35 sa may pahulungsod sa Caloocan. Mga kapatid, una, itong paa niya biglang lumiit. Dalawang pao yan. At kita niyo naman, mga kapatid, meron siyang catheter. Pampers. At nakapamper siya. At dito, yung tagos ng bala. Ito po. Ayan. Dito tumagos. Ano naman ito sa gitna? Yung sa gitna, ipirahan po sa sir para makita doon. Matapang na tumistigo naman ang kapwa mga ngalakal ni Kiko na itinago namin sa pangalang Rico. Kitang-kita po yung bumaril. Oh, sino bumaril? Si Toto Leyte. Samantala, si Aling Loreta lalong nanlulumo dahil walang tumitistigo laban daw sa halang bitukang tanod na di umano'y bumaril sa anak niya. Halos lahat na sinasabi, si Edgardo Toto Leyte. Yun ang sinasabi nila nung nabaril siya. Marami. Pero wala silang masabi. Basta sinasabi lang nila, isang tao, kaya lang ayaw nilang mag-witness. Bulag pipit bingi sila lahat. Ayaw nilang magsalita. Kaya
Para matugunan ang reklamo ni Aling Loretta, kinausap ko ang investigador na pulis na may hawak sa kaso ni Dennis. Ano na po nangyari sa kaso? Sir, meron na po ba tayong lead sa kaso? Wala. Sa ngayon po, sir, wala pa ho tayong suspect. Pero po, sir, ayon po sa magulang ni Dennis Tambahon na si Aling Loretta. Opo, si Aling Loretta po, sir. Opo. May binabanggit po siyang pangalan. Tano daw po ng barangay 35 po yata. Sir, Sila po, okay. sir. Ang suspect, sir, ay si Edgardo Toto Leyte. Opo, sir, opo. Opo, Yan po yung binanggit niya po sa akin. Opo, si Edgardo Toto Leyte, sir, sikat na sikat po doon sa kanilang lugar sa pamamaril. Dati na po Kwento po ni Aling Loretta. Ang hinihingi ko lang po sa kanya, sir, witness lang po na pagbibigay ng statement na magpapatunay na yung Toto po, si Edgardo Leyte, ang bumaril po sa kanyang anak. At isasampa na po natin yung reklamo po laban doon sa Toto. Teka, witness baka mo? Trabaho talaga ni Aling Loretta ang maghanap ng witness. So, wala ho ba kayong magawa na paraan, PO2, para magtanong-tanong o baka meron kayong all of a sudden witness na willing po mag-testify? Magkaroon po ng lakas ng loob. Opo, sir, gagawin po. Ginawa ko na po yan dun, sir. Kaso po, yung iba pong tao, sarado po yung bibig. Opo, sir, saka hindi po natin pwedeng persahin yung mga tao na mag-witness. Voluntary po sila na magbibigay. Paano halimbawa, sir, bukas may pinatay na naman ito at na-identify na siya ng mga witnesses, kaya lang mga witnesses ay magsalita. Hindi nga, sir, parang sa libo na ang napatay niya sa inyong lugar at wala pa rin gusto magtestigo. So, scot-free pa rin to. Itong si Toto Leyte, libre pa rin siya. Hanggat walang testigo. Ang ibig ko sabihin, wala ko kayong gagawing paraan on your part na para kayo na mismo on your own initiative, effort ninyo, mag-exert kayo para maghanap kayo ng witness na willing na mag-testify at pangakuhan nyo na siya ibibigyan nyo ng seguridad. Sir, bigyan nyo ng seguridad, ilalagay sa witness protection program. Yung mga ganun kasi. Opo, sir, opo. Diba? Para kung sakasakali naman po namin yan, sir. Kaso nga, yung mga ibang tao, ayaw talaga. Ayaw po talaga, sir. Kasi yun na nga po, sa inyo na rin po nanggaling na takot po yung ibang tao na magtestigo lamang kay Toto. Pero sir, just continue on with your investigation. Pwede Opo, ba, sir? Opo. Sige po, salamat po. Dahil pangalawang beses nang inireklamo itong si Edgardo Toto Leyte sa aming programa, sinadya na namin ang Caloocan City Hall kasama si Aling Loretta para kilalanin ang di umano'y suspect. Habang tinitingnan ni Aling Loretta ang personal data sheet kung saan nakalagay ang litrato ng mga tauhan ng Barangay 35, tila hindi niya nakayanan ang pighating nararamdaman. Nagtanong-tanong kami sa mga tao roon. Pero ang ilan sa mga taga rito, tikom ang bibig para magsalita tungkol sa naganap na insidente. Ay, mga kabataan dyan na kaya. Mga kabataan. Puro bata mga nakasaksi. Kasama niyo yung takot kasi mag-uusap. Sa aming paghahanap, may nakausap kami na noon ay kasama ni Dennis na nanonood sa mga naglalaro ng Caray Cruz. Hiniling niya sa amin na itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa takot na balikan ng trigger-happy na tanod. Ako po yan doon po, nakaupo sa may tindahan. Ay, dumating po isang tao. Ayan o, malaking tao. Doon po, una tiligan mo na si Dennis. Umalis. Pagbalik, may kasama na ako siyang tao. Binarin ako siya bigla. Ako po. Si Toto Leyte. Parang may tanong to 35 na naka-duty sa Talilong. Noong ika-13 ng Enero, tuluyan na nagsampa ng kasong kriminal si Aling Loretta lamang kay Edgardo Toto Leyte. Kung dati, kasong frustrated murder ang iasunto sa kanya, ngayon, marap naman siya sa kasong murder. Miss follow pa to para yung identify yung suspect. Tuloy lang siya, investigation. Papile natin na asunto. Yun, pag na-file, hindi makipag-operate sa police para masolve agad yung kaso. Para may file na asunto sa court.
Nakiramay ang wanted sa pagkamatay ng anak ni Aling Loretta. Inihatid na si Dennis sa kanyang huling hantungan. Ang gusto ko makamit mga hustisya, talagang tututukan ko yan. Hindi ako titigil hanggat hindi nahuhuli. Hindi nakukulong ang pumatay sa'yo. Mabigyan lang ng katarungan ang pumatay. Susunod! Bago po kami sumakay ng mobil, bugbog na po kami.